Kapag fasting na ang usapan, iniisip na agad ng iba, gutom ang aabutin. May ilan din namang game na game. Pero ligtas nga ba ito? Ang tanong ni Isa Labay, ano po ang effective sa intermittent fasting? Ang sabi ni Doc, ang intermittent fasting po ay isa sa pinakasikat na health and fitness trends sa buong mundo. Tungkol ito sa pagbabawas ng kinakain o hindi pagkain sa tinakdang oras o araw. Uunahan ko na po mga kapatid, walang iisang paraan ng fasting na epektibo para sa lahat at walang iisang pamamaraan ng pagpapapayat na epektibo para sa lahat. Iba-iba po ang gagana depende sa ating mga katawan at kalusugan. Ayon sa pag-aaral, nakatutulong ang fasting sa pagbabawas ng 3 hanggang 7% ng timbang sa loob ng 8 linggo. Iniuugnay din ito bilang potensyal na lunas sa inflammation dulot ng ilang mga sakit gaya ng Alzheimer's disease, arthritis, asthma at stroke. Malaki rin ang naitutulong nito sa puso dahil nilalabanan nito ang bad cholesterol at binabawasan ng triglycerides, inflammatory markers, blood sugar at insulin resistance na pawang mga risk factors ng heart disease. Ilan sa mga methods ng fasting ang mga sumusunod. Alternate day fasting kung saan kumakain ng normal sa loob ng isang araw at magfa-fasting naman o magbabawas naman ng kinakain kinabukasan. Mayroon din po tayong 5-2 fasting kung saan kakain ng normal sa loob ng 5 araw at magfa-fast o kakain lamang ng under 500 to 600 calories sa loob ng 2 araw na hindi magkasunod. Daily time restricted fasting naman o lean gains protocol kapag kumakain ng normal araw-araw pero sa loob lamang ng 8-hour window. 16 hours ka naman hindi kakain. So pwedeng mag-skip ka na lamang dyan ng lunch o ng dinner. Hindi ito inirekomenda sa mayroong mga history ng eating disorder, underweight, buntis at mga bata dahil at risk silang kulangin sa nutrisyon. Paalaala po, maaari din magdulot ng side effects ang fasting. Kabilang dito ang pagkagutom, pagkapagod, insomnia, pagkahilo at pananakit ng ulo, lalo na kung hindi pa sanay ang inyong mga katawan pero normally ay nawawala rin naman ito pagkaraan ng ilang linggo. Makatutulong po ang pagiging hydrated para masiguradong may sapat kang electrolytes, sodium at potassium chloride sa katawan. Piliin ang mga nutrient-dense na pagkain na sagana sa protein, sa fiber at healthy fats gaya ng beans, lentils, eggs, fish, nuts, avocado at unprocessed meat. Samahan nyo rin yan ng gulay at prutas. Makatutulong po ang garlic, ang herbs, ang spices at vinegar dahil mababa mga ito sa calories pero malasa kaya mas hindi ka magugutom. Makalagang bantayan ang blood sugar at siguraduhin hindi ka kinukulang sa nutrients dahil baka naman pumapayat ka nga pumapanaw ka naman. Yan po ang sabi ni Doc tungkol sa pagbabawas ng timbang. Kaya bago sumubok ng mga bagay-bagay, aralin muna itong mabuti. Tandaang bukas parati ang aking page o ang official page ng Good Morning Kapatid para sa inyong mga nais i-ask Doc Dex. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.